sa administrasyon ngayon. So, paano natin maikukumpara? Kung ikinukumpara to, kasi yun yung nangyayari sa taong bayan, ikinukumpara. Bakit Bobo ang natin ikukumpara? Yung bobo tao talaga. nagtrabaho, yung isa nagbabago. Katotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa BJMP, para kausapin itong si Madriaga, sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas. Nailabas na. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging vice president. Kaya Sara, resign. Sara, resign. Dapat na mag-resign ka dahil sila din naman na ang nagsasabi lagi na magpa-file sila ng impeachment complaint. So alam na natin yun na mangyayari yun. And as expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising, no? Yan. Ng mga members of the House of Representatives. Lamang. Yung pagpirma nila. Pagiging drug addict. Yeah. Kabiguan na i-veto ang unprogrammed appropriations at iba pang unconstitutional provisions ng General Appropriations Bill para sa taong 2023, 2024, gayon din noong 2025. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Dating Senador Bong Revilla sumuko na ho dahil nagkaroon ng warrant of arrest. Ang hirap talaga, no? Pag talagang pinag-initan ka at ginawan ka ng kwento, ito hindi natin sigurado. Itong impeachment na to labang kay BP Sara. Pero nalampasan niya eh. Ngayon, nababack to you na sila. Paano na kaya ngayon to haharapin ni Bungit-ngit itong kanyang impeachment case? At marami ng mga tagapagtanggol agad ginagawa lang daw politika. Pamumulitika lang daw. Talaga ba? Na ano pamumulitika ang alin? Kayo ho ang namumulitika. Pinulitika nyo si BP Sara mula 2022, 3, 24, 25, 26. Hanggang ngayon, pinupolitika nyo pa rin ang mga Duterte. Hindi kayo nagsawa. Panalo na kayo. At sa pa sabi ni, napaniginipan dito ni Aling Ledesma, may nagsabi daw na kaya daw ito ayaw maging Pangulo si BP Sara, takot daw ma-prosecute pagdating pag-upo ni BP Sara itong si Bungit-ngit. For sure, lagot ka. Kung ano yung ginawa mo kay Tatay Digong, abangan mo yung back to you. Yan ang gusto ng taong bayan. Tuloy natin itong pagpapatalsik kay Bungit-ngit. To law and House rules. Kaya nga napahain ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Buti nga. Dahil sobra-sobra na ang lumalalang korupsyon sa Marcos administration. Lang yan. At sila ang naging daan at dahilan. Kaya't nararapat na ba na wakasan na ang pamumuno ni Marcos? Yung pagmumukha niyan, the leader. The leader of the band. Yan, si Balulong. Etong isa, malakas din ito eh. Ito namang isa, naku, malakas din yan. Pampanga. Eto, hindi na sila bati ng the leader. Yung si North pa North, medyo tahimik ngayon. Baka siyang isunod na batikusin dahil may bali-balita. Naku, boss, amo manager, ang ganda ng bahay. Ay, naku, mamahalin. Hindi na natin makita yung nasa dulo eh. No? Congressman, tapos, wow! Sarap. Junior. Yayaman. Pero itong si Antimo Claire Chucky, todo tanggol pa rin sa kanyang among si BBM. Kahit halatang-halata na talagang bagsak na ang Marcos administration. Panoorin natin ang buong video. Unang tanong ko muna. Sige. Yung bang pag binanggit ba natin na ito yung survey ng Vice Presidente, ito yung survey ng Presidente, yung isa 56, yung isa 34, pinagkukumpara ba natin yung trabaho nila? Kasi hindi mo pwedeng pagkumpara
kukumparahin yung Ito ginagawa mo, ng utak ko. vice-presidente sa presidente. Ang mga ginagawa ngayon ng Pangulo, kung pag nagpapaimbestiga siya at natatamaan ng kanyang mga kabinete, hindi naman magre-reflect to sa vice-presidente. Magre-reflect din ito sa administrasyon ngayon. So, paano natin maikukumpara? Kung kinukumpara to, kasi yun yung nangyayari sa taong bayan, kinukumpara. Bakit Bubo ang natin ikukumpara? puta. Yung Bobo tao talaga. nagtatrabaho, yung isa nagbabakasyon. Bubo. Hoy, Auntie Claire, ang survey, ang naandun is trust ratings. Oh. Hindi pagkukumpara sa ginagawa nila. Trust ratings, meaning tiwala ng publiko, sa presidente at sa vice-presidente. Syunga-syunga ka ba? Iba naman talaga ang mandato ng presidente at vice-president. Pero ang survey, hindi naman yun pinagkumpara kung ano ang mandato ng presidente at vice-president. Ang survey, di ba, kung ilan na lang ang nagtitiwala Ewan sa ko presidente. ba? Kung bakit may nanonood pa sa kanya? Oo, kasi pag nagsalita, hindi mo alam kung saan hinuhugot lahat ng mga mensahe at mananalita eh. Tapos, ang binabatikos pa minsan-minsan, talagang nasasama sa vlog. Talagang hindi mo alam kung saan hinuhugot eh. Alam mo, ikaw ba naman ipagkumpara mo si BP Sara sa isang Chucky doll? Diba? Gagawin mo yun sa isang BP Sara? O isang second the highest official of the land. Ganon ang gagawin mo. Di ba isang malaking, dapat iniisip mo yun eh. Di ba muntik na nga ata itong mag-file, may magpa-file ata ng disbarment eh. Buti hindi natuloy. Ewan ko ba, hindi ko alam kung tuloy ba o tinigil na. Ang hirap kasi kayo mga ganyan, masyado yung siniseryoso ang politika. Oo, pinupolitika nyo yung mga sarili nyo. Ay, mga sumasaw-saw kayo sa politika. Hindi na lang kayo magtrabaho. Diba? Buti na lang may mga vlogger na todo pagtatanggol sa mga paninira. Diba? Kung walang mga vlogger na matitino, hindi pinagtatanggol ang mga Duterte, kawawa naman. Ay, kita nyo, kayo nga nasa gobyerno kung paano nyo pa gawa ng istorya eh. Kamukha ni Chucky, kamukha ni Chucky. Ano ba yun? Paghambingin nyo nga yung pes nyo, saka pes ni BP Sara, masyado malayo. Diba? Ano pang istoryahe ngayon? Sumuko na ho si Bong Revilla, senador, ex-senador, former senator, Bong Revilla, kasi binabaan siya ng warrant of arrest. Nakakalorke, ano? Pang ilan na ba ito? Mamaya-maya, abangan nyo yung isang mabubuang na. Kilala si Ob-Ob. Mabubuang na ho ang mama. Gusto na patalsikin. BP Sara, resign. Kanyang laging sinisigaw. Pag hindi na kaya, tigil na. Pag hindi ka nanalo, wag na. Talo ka na, di ba? Sumabak to sa pagkasinabuto, hindi nanalo, no? Dahil kung nanalo to, marami itong peperwisyuhin. Pero pasok muna natin to. Magandang gabi po mga kababayan. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang hingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Hindi ko po may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya.
Yun lamang po. Maraming salamat. Alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Thank you po sa inyo lahat. Please pray for me. Ito, posibleng politika sa Cavite. Malamang ito. Ganun ang mangyayari nito. Kaya minadali, walang due process. Baka siguro, baka tumakbo ito sa local government na tunugan, minadali, makukulong at pinakulong agad. Mabilis. Samantalang si Saldico, hindi nila mapauwi. Diba? Yung mga, hindi nila makasuhan, yung mga tumatanggap ng mali-maleta. Pero yung kalaban nila, mabilis na nilang napakulong. Although may issue si Senador Bong Revilla noon, tapos na ho yun eh. Hindi pa naman napapatunayan. 'Di ba? Arestado agad. Hay, Pilipinas, babangon ka pa ba? Hindi na. Ito na yung makulit na bobo ob-ob. Makulit na ob-ob. Talagang hindi ko alam kung talagang sinasaltik na ang mama dahil paulit-ulit niya sinabi, resign. Ako, magtigil ka nga. Sara resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because he has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan. Magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halatang-halata na wilaldas lang niya. At tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President na ang mga naka-item ay sobrang laki ng mga procurement nila na sinasabi lang nila na nagkamali. Pwede ka ba naman magkamali ganun? Paulit-ulit nagkakamali ka? Milyon-milyon nagkakamali ka? Mga items na nagkakahalaga ng halos 10% lamang from the amount that you have placed in your expenses. Talagang halatang-halata. No? Kaya dapat na itong si Sara ay mag-resign na. At itong affidavit ni Madriaga ay punong-puno ng mga katotohanan magmula sa mga detalye, sa mga pangalan at sa mga lugar. Talagang makikita mo yung mga detalye at yung mga pangyayari ay talagang makatotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa BJMP para kausapin itong si Madriaga sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas. Nailabas na. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging Vice President. Kaya Sara, resign. Dapat na mag-resign ka dahil wala ka namang alam. Napakababaw ng utak mo. Isa kang boba. Saksakan ka ng boba. Hindi ka marunong magsalita. Ikaw yun Lahat na lang. Yun. Hindi na kiniklaim mo. Ikaw yun, di ba? Tapos ibabato mo kay BP Sara. Di ba ikaw yun? The king of ob? Di ba? Ikaw yun. Kung alam nyo kung ano yung totoong nito. Naniniwala ba kayo na ob-ob ito? Type nyo sa comment section. Nakakaawa ang mama. Gigil na gigil kay BP Sara. Bakit kaya? Ano kaya ang pinalamo ni Bongakngak dito? Baka kasama ito sa tuloy. Gusto mo basahin. Walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English. You cannot expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lang statesmanship on anything. Alam mo yung nung amo mo nga lutang Pag magsasalita So, walang direksyon ang sinasabi. Tapos ibabato mo kay BP Sara yung ginagawa ng amo mo. Alam mo, parehas kayo nakakaawa ng amo mo. Kaya hindi ka nanalo Dahil ganyan pala ang ugali mo. At buti na lang hindi ka nanalo dahil wala kang gagawing mabuti sa Senado. Huwag kang iyakin. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makapag-move on sa talo mo. At umaasa ka dyan sa mga boss mo. Bagay, wala ka na nga palang trabaho, no? Wala ka na nga palang profesyon kasi tinanggalan ka na. So, sa bagay, pwede naman. Oo. Doon na lang. Yun. Tama. Tuloy-tuloy mo lang yan. Hanggang pagtapos ng 2028. Diyan ka lang. Mas maganda yung ginagawa mo. Kikita ka dyan. Doon ako sa United Nations General Assembly sa Doha, Qatar. Yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero sila, galing pa ng mga African countries yan. Pero ang gagaling nila magsalita nang walang binabasa. Nakakausap namin. Temo ka ob-uban nito.
Taga Doha, Qatar daw. Taga minister. Ha? Galing na daw ng Africa. Hindi ka taga Doha. Ha? Hindi yung taga Doha. Taga Africa sila. Ulitin natin. Ulitin natin para para maganda. Ulit. United Nations General Assembly sa Doha, Qatar. Yeah. Yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero di sila mga galing pa ng mga African countries yan. Yung mga minister, ha? Hindi sila taga Doha, taga Africa. Ang galing mo talaga. Niloloko mo na kami. Tigil ka na nga. Baka mamaya maglupasay ka pa dyan. Diba? Dito tayo. Punta tayo dito sa pagpapatalsik. Ito pala si BP Sara. Nasa dahig pala si BP Sara ngayon, mga kasama. At ano ang kanyang mensahe? Alamin natin, ha? Maganda to eh. Maganda kasi si BP Sara pag nagsalita, napakasimpleng babae, napakasimpleng BP Presidente. Hindi katulad ng pinagmamalaki nito ni Ob-Ob, yung amo niya na walang sustansya lahat ng mga sinasabi, pinagmamalaki pa. Anak naman ang bugi, oh. VP Inday, welcome back to the Netherlands. Good afternoon. How are you today? I'm okay. Gikan ko na galing ako nagbisita kay President Duterte. And he's okay as well. Yeah. VP Inday, on behalf of the Filipino Hague and all over the Happy New Year to you. Thank you. Happy New Year to everyone as well. And I wish everyone success, good health, and happiness, of course. VP, is it okay for you kung meron ka man New Year's resolution for 2026? Wala na, tigilan nga kayo. Parang, wala na. Wala na akong New Year's resolution kasi sa edad ko, natutunan ko na yung mga New Year's resolution, hindi talaga siya nasusunod. Kaya hindi na ako nag-New Year's resolution. Yung sabi nila, New Year's resolution ko, hindi na ako mag-soft drinks. Good for 1 week. Katapos ng 1 week, mag-soft drinks na yun. Kaya, huwag na. VP Inday, political Ikaw, question. ano ang New Year's resolution? Na to stay healthy na lang, VP. Yun. Stay healthy, ha? Oo. Pero ang junk food, Wala no, hindi na mo palit. Palit hapon. Slowly lang. Slowly. ikaw, ma'am, anong New Ikaw, Year's ma'am, daw. resolution mo, ma'am? Ay, nakaglupan. Wala na, ito. Ilang araw lang, nalimutan na ang New Year's resolution. Ikaw, ma'am, ano ang New Year's resolution mo? Healthy na ako. Ako meron ko. Ma'am. Gusto ko ang New Year's resolution. Nakatubang kaibigan. Kabili Oo. Yeah. Simpleng BP, di ba? Para ano? Nagagaya Para sinasabi ni Ob-Ob. ipakita natin sa mundo yung mali na ginawa. Yung sinasabi ni Ob-Ob na wala raw si BP Sara, kung masyado kayo mapaparatang. Nakita nyo, napakasimple. Smart. Hindi katulad ng boss mo. Kahit nilaban mo ng debate, yung boss mo, mangangamote sa sagot yan. Kay former President Duterte. Nakita natin sa mundo kung paano dududo ang puso natin. Paano nililigpit yung table sa gabi? Sa gilid lang, ma'am. Diyan. Okay lang. Pero yung may-ari dito, ma'am, gusto nila na i-remove muna yan because we are actually asking them to allow us to have it stay here. Kasi gusto nila na i-remove pero May-ari, private ba ito? Yes, Ito na property. Donea ang name ng owner. It is not just like one part of the government. Kaya, government They, subsidized. maintain this place. Hindi na. Sige. Okay, political question lang, ma'am. Nag-file na po ng impeachment complaint against PBBM. Meron po ba kayong reaction dito, ma'am? Sa ngayon, wala pa. Hintayin natin ang mga susunod na mga araw kung meron akong reaction. How about the seemingly
What? obvious filing of impeachment complaint against you for next month after the lift of 1-year ban? As expected, dahil sila din naman na ang nagsasabi lagi na magpa-file sila ng impeachment complaint. So alam na natin yun na mangyayari yun. And as expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising, no, Yan. ng mga members of the House of Representatives. Lamang. Yung pagpirma nila sa impeachment. It's all about the money dyan. VP, recently the International Criminal Court Office of the Prosecutor, through their social media platform, released a statement asking or appealing to the Filipino people who are allegedly victim of the war on drugs to come out and be a witness to the charges hurled against her father. What's your opinion to this move? Attorney Nicholas Kaufman already gave a comment, no? So his comment includes my opinion because we discussed it before he gave his statement on this matter. So Bobong ka dun. Op. Kita nyo yung English ni BP Sara. Kaya mo ba yan, dire-diretso? Ha? Kaya yung mga parata mo kay BP Sara, naku, nakakawindang ka. My opinion reflects what Attorney Kaufman said. Is there something that the former president wished to share to the Filipino people, ma'am, for this year 2026? Unfortunately, hindi kami umabot sa usapan na ganyan. Ang napag-usapan namin kanina ay yung mga tao na nagpapaabot ng pangamusta sa kanya. Pag-usapan namin yung nagtanong siya sa mga anak ko, kamusta daw yung mga anak ko. Nagtanong siya sa mama, so kamusta daw yung mama ko. So baka bukas, first day pa kasi, so medyo all about personal affairs yung kanina. Let's see tomorrow. I think that, mayroon ba kayong question, guys? Ano? Any comment po sa condition po ng Blue Ribbon Committee about sa Victoria delegation corruption? I reflect din the sentiment of many. Masyadong, sorry, Blue Ribbon ito ng Senate pala, Yes. no? Hindi ito ICI. Well, trabaho naman yan ng Senate at ang atin lang New Year's resolution dyan sa Blue Ribbon na ay sana meron ng mga managot sa nangyari. Sana talaga. Dahil wala eh. Ang mangyayari diyan, puro sarswela pag hindi na napanagot. Diba? Kaya abangan natin yung gagawing hakbang nitong ginagawang investigasyon. Impeachment complaint sinampalaban kay Bonget. Inihain ngayon sa mababang kapuluan ng Kongreso ang impeachment complaint laban po ito kay Pangulong Marcos Jr. na agad namang inendorso na isang party list representative. Ilan po sa ground sa reklamo laban sa Pangulo ang pagdukot at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun ang dapat tutukan eh. Kasi isang pagtatraidor yun. Di ba? Isang citizen, isang mamayang Pilipino ay sinuko mo sa banyagang bansa para doon litisin. Meron naman tayo dito sa Pilipinas. Anong silbi? Oo. Yan ang isang ground ng paghain ng impeachment. Sana, sabihin kagad ng Supreme Court, ikulong yan. Sino? Si Bonget. International Criminal Court o ICC at ang kabiguan na i-veto yun pong mga unprogrammed appropriations at iba pang unconstitutional provisions ng General Appropriations Bill para sa mga nakalipas na taon. At ayon naman sa House Committee on Justice na wala pang formal na kopya ang naturang komite kaugnay ito sa inihaing impeachment complaint laban sa Pangulo ng Bansa.
Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden, ano Yan. ang Galing to sa atin, posibilidad na uusa dito dyan sa kamera? Alex. Alex, naku, mukhang hindi pa nga na ipapahatid sa opisina ni House Speaker Bogie D itong inihaing impeachment complaint. Mukhang malamig na nga yung kanilang pagtugon ukol dito. Pero nasa kamay na yan, yung impeachment complaint ng tanggapan ng House Secretary General laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naghain ng impeachment complaint sa Kamara ang isang abogado laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bandang alas 8:45 ng umaga, tinanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil ang impeachment complaint ni Attorney Andre De Jesus. Inendorso naman ito ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Nakapaloob sa reklamo ang umano'y mga kasalanan ni Pangulong Marcos gaya ng pagdukot at pagpapakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, pagiging drug addict, kabiguan na i-veto ang unprogrammed appropriations at iba pang unconstitutional provisions ng General Appropriations Bill para sa taong 2023, 2024, gayon din noong 2025 at maging sa 2026. Nakinabang din umano ang Pangulo mula sa budget insertions at kickbacks sa mga flood control projects, gayon din ang pagbuo sa Independent Commission for Infrastructure para protektahan ang mga korap na kaalyado nito. Ang mga ito umano ay pawang impeachable offense at pasok sa culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Bilang House Deputy Minority Leader at member ng House Committee on Rules dito sa Kongreso, ay iniendorso natin ang isang verified impeachment complaint ng ating kababayan na naayon sa ating saligang batas at rules of impeachment procedures dito sa House of Representatives laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero bago pa man ang formal filing ng impeachment complaint, nagsabi na ang ilang kongresistang kaalyado ng Pangulo na hindi magpo-prosper ang reklamo at hindi rin nila ito susuportahan. Bakit? Well, obviously, we are in the majority. We do not believe that any impeachment against President Marcos is going to prosper, and we are obviously not going to support that. Other impeachment complaints against other officials. Nilinaw kasi ni House Pag kay BP Sara, ang gagaling nyo, mga pisti kayo. Pero sa amo nyo, hindi nyo kakatigan, hindi nyo susuportahan, meron lang kayong tinitignan. Diba? Palamon kayo ng taong bayan, alam nyo yan. Dapat gawin yun, dapat yung gawin. Galit ang taong bayan, alam nyo yan. Galit na ho ang taong bayan. Suportahan nyo kung ano yung hinain dito. Gawin nyo yung ginawa kay BP Sara, yung katulad kay BP Sara. Hindi yung ganyan, no? Isang side lang kayo nakatingin. Pag kay BP Sara, tuloy-tuloy ang impeachment. Sa amo nyo, hindi. Pwede ba yun? Wag ganon, boss. Deputy Speaker Ronaldo Puno na ang mga patakaran ng impeachment ay nagbago dahil sa naging desisyon ng Supreme Court na nagpabago sa mechanics nito. Tinukoy ni Puno ang naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. So yung nangyari noon sa impeachment is pumunta sa Kongreso, pinagmitingin ng 130 plus na congressmen, siguro mga 200 later on ang pumirma, tapos dire-diretso na sa Senado yon. Okay, that case went to the Supreme Court, and now the Supreme Court has put in additional conditions on the process of impeachment. Tiniyak naman ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jerbil Luistro na handa nilang tanggapin at dinggin ang impeachment complaint laban kay PBBM. Pero wala pa anya silang opisyal na impormasyon ukol sa reklamo. Dapat din anya itong dumaan sa proseso. As far as I can recall, what is provided under the rules
from the Office of SecGen, it has to be referred to the Office of the Speaker immediately. And then there is provided a period of 10 days from the Office of the Speaker to the plenary. And then as far as I can recall, also 3 session days for referral to the Justice Committee, where the Justice Committee is expected, of course, to conduct a hearing to see the sufficiency in form and substance of the impeachment complaint. Agad namang nilinaw ni Luistro kung bakit magiging iba ang prosesong dadaanan ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Bakit sa iba? ginawa noon sa impeachment complaint laban kay VP Sara. These are 2 different modes kasi yung kay VP, it was filed by at least 1/3 of the members of the House. And that is the subject matter of the decision of the Supreme Court, which the House of Representatives filed a motion for reconsideration, which is still unresolved. Ito naman, if the information that I got is correct, this is being filed by a private individual. Hindi private. Hindi yan private. Party list yan. Hindi private. Si Kong Tisay nag-file. It is being sponsored by one of the House members. Nasa desisyon na daw ni Pangulong Marcos kung dadalo siya o hindi sa impeachment hearing. Naniniwala naman si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, Vice Chairman ng Justice Committee, na walang conflict of interest sa panig ni House Majority. Naku po, ayan na naman tayo. Magsitigil na kayo. Kaya kami, naniniwala kami kay BP Sara lang. Sa inyong mga yan, wala. O kaya kung mabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, paki-like and share. Bye-bye!